Orville TV. Systems POV. Book 4. Kabanata 1261 hanggang 1270. Kabanata 1261, Ang Bayan ng Weir, Bahagi 2. Kailan ang huling oras na naglakbay ka sa kapital, Arman? Tanong ni Erasmus matapos ang pagkain. 4 na taon na ang nakalilipas, ang iyong kahusayan, maligaya na sagot ni Arman. Ang pagbisita sa kapital ay tunay na nagbukas ng aking mga mata sa kaluwalhatian ng aming imperyo. Kung ang paglalakbay ay hindi kalahating buwan na paglalakbay sa airship, mas madalas akong babalik. Gayun din, nag-iingat ako sa mga alingaw ng mga bandido na humaharang sa mga landas sa mga araw na ito. Si Armand ay isang malambing na kapwa at tila sabik na mapabilib ang kanyang mga panauhin. Dahil dito, tumpak ang kanyang mga sagot, kahit na magdagdag ng mahahalagang tidbits, tulad ng ginawa niya sa mga pirata. Mula sa pag-uusap na ito, nakumpirma ni Erasmus at 13 ang ilang mga bagay. Ang ilan sa kanila ay mabuting balita, ang ilan sa kanila ay masamang balita. Ang mabuting balita ay nasa pangunahing kontinente sila. Ang masamang balita ay ang kanilang lokasyon sa malayong silangang gilid ng kontinente. Ang paglalakbay sa kanluran patungo sa kapital ay medyo mahaba, kahit na sa pamamagitan ng airship. Tinanong ni Erasmus si Armand kung maaari ba siyang magrekomenda ng isang magandang lugar upang umarkila ng isang airship, na ang alkalde ay higit na masaya na tumulong. Armand, plano kong manatili sa lugar na ito ng kaunti at galugarin ang kalapit na mga bayan at lungsod, sabi ni Erasmus. Pinahahalagahan ko ito kung maaari kang maglingkod bilang aking gabay upang mas mahusay na pamilyar ako sa nakapalibot na teritoryo. Kung maaari ka ring magbigay ng isang mapa ng lugar, magiging nasa utang ako. Ang mas detalyado ito, mas mabuti. Sabihin mo na, ang iyong kahusayan, magalang na sagot ni Armand. Ito ay ang aking karangalan na maglingkod sa isang tao ng iyong paninindigan. Inihahanda ko ang pinakamahusay na mapa na mahahanap ko at maglingkod din bilang iyong gabay. Bigyan mo lang ako ng 3. Hindi, 2 araw upang ipaalam sa aking subordinate ang mga bagay na dapat niyang gawin habang wala ako. Tumango si Erasmus sa pag-unawa, at pagkatapos na sila ay humantong sa kanilang mga silid ng panauhin, tinalakay ng 3 ang dapat nilang gawin sa susunod. Kapag natitiyak niya na walang sinumang nag-aalsa sa kanila, tinanggal ni Erasmus ang kanyang maskara at huminga ng malalim. Ang lalaking iyon. Ngumiti si Erasmus. Mga pag-uusap tulad ng isang politiko ngunit pawis tulad ng isang magnanakaw. Tumango si Cranky habang nakaupo siya sa bintana. Hindi ka mali. Maaari kong maamoy ang pagkabagot na lumalabas sa kanya. Kung yumuko siya ng mas mababa, hinalikan niya ang sahig. 30 ngumiti ng mahina. Mabuti iyon. Nangangahulugan ito na natatakot siyang masaktan ka. Panatilihin siyang ganoon. Si Erasmus ay tumigilid sa kanyang ulo. Gusto mo akong takutin pa siya? Hindi masyadong marami, sagot ni 30, na ibinubuhos ang kanyang sarili ng isang baso ng tubig mula sa mesa. Kung siya ay nagpanik, magsisimula siyang gumawa ng mga pagkakamali na maaaring maakit ang pansin. Gawin mo lang siyang sabik na masiyahan ka. Ang mga kalalakihan na tulad niya ay nabubuhay para sa pag-aalsa at takot. Samaan daw si Cranky, natitiklop ang kanyang mga braso. Sa palagay mo talaga ang taong Armand na ito ay mapagkakatiwalaan? Mapagkakatiwalaan? Hindi, sabi ni 30, nanginginig ang kanyang ulo. Kapaki-pakinabang. Tiyak. Nagtaas ng kilay si Erasmus. Plano mong gamitin siya. Plano kong humiram ng kanyang impluwensya, 13 na naitama. Siya ang alkalde ng Weir, na nangangahulugang kinokontrol niya ang mga lokal na ruta ng patrol, ipinapasa sa kalakalan, at pinakamahalaga, ang mga lokal na linya ng komunikasyon. Kung nais nating ilipat ang ating hukbo nang hindi alerto ang kapital, kailangan nating malaman ang mga lugar kung saan maaari nating itago ito. Erasmus chuckled. Gustong-gusto mo ang skimming, hindi ba, Sayon? 30 nagkibit balikat. Hanggat gumagana ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagsalakay sa isang mundo ay isang bagay, ngunit ang pagkuha ng mga tao na makipagtulungan ng hindi nagiging sanhi ng gulat ay tumatagal ng maraming multa. Samaan daw si Erasmus sa kanyang upuan, mukhang maalalahanin. Maaari kong gawin siyang tapat. Pansamantalang. 30 nakasimangot. Walang pag-aalsa ng kaluluwa. Hindi ito pag-aaway, sagot ni Erasmus. Basta. Banayad na panghihikayat. Ipapaisip ko sa kanya na ang pagtulong sa amin ay ang kanyang sariling napakatalino na ideya. Nagtaas ng kilay si Cranky. Mas nakakatakot iyon. Bago ang 13 ay maaaring tumugon, mayroong isang malambot na kumatok sa pintuan. Ang isa sa mga dadalo ng Armand ay pumasok, yumuko ng malalim. Ang iyong kahusayan, sinabi ng tagapag-alaga, ipinapadala ni Mayor Armand ang kanyang mga regards at nais na ipaalam sa iyo na ang isang tropa ng mga performer ay nakakaaliw sa plaza ngayong gabi. Pinalawak niya ang isang paanyaya sa iyo at sa iyong entourage, na naniniwala na ang iyong presensya ay magpapakita sa mga bayan na ang kanilang mga pinuno ay nasisiyahan din sa pagsasama sa mga gusto nito. Tumingin si Erasmus sa 13, na nagbigay ng isang maliit na tumango.
Sabihin sa iyong Panginoon na pupunta kami doon, mahinahon na sabi ni Erasmus. Nang umalis ang dadalo, 13 ang umiling-iling. Isang gabi ng pagdiriwang, ha? Tila na itinapon ni Armand ang kanyang timbang upang aliwin tayo. Ano ang plano? Tanong ni Cranky. Ano pa? 30 ngumiti ng umuusbong. Alamin ang lahat ng kailangan nating malaman upang maibalik natin ito sa ating mga kaalyado. Karaniwan, sa pagdating sa isang bagong mundo, agad na malupig ng mga genes ang pinakamalapit na pag-areglo ngunit kung hindi lamang sila nahaharap sa malakas na pagsalungat. Sa isang mundo tulad ng Pangea, halimbawa, ang isang solong ranggo ng siyam na soberanya mula sa kanila ay maaaring magbanta sa isang buong kontinente. Sa kadahilan ng iyon, sinakop nila ng walang pag-aatubili, gumagalaw na walang tigil at walang takot sa mga repercussions, dahil alam nila na hawak nila ang kalamangan sa pagsakop. Ngunit ang parehong hindi masasabi para sa Artem. Ang mundong ito ay may mga celestial at mataas na archon. Ang mga gene ay nasa kawalan. Ang isang solong maling paglipat ay maaaring humantong sa kanilang kabuuang pagkalipol ng walang wastong paghahanda. Sa makatuwid, ang kanilang unang prioridad ay ang pag-scout ng lugar para sa mga kalapit na lungsod, bayan, o nayon. Kung ito ay isang nayon na malayo sa sibilisasyon, hindi sila mag-atubiling alipinin ng mga tao nito. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang bayan ay nangangahulugang maaaring may iba pang mga bayan o lungsod na malapit. Dahil iyon ang kaso, ang genes ay nagpasya na maghanap ng isang lugar upang itago muna, kung saan nila ibabalik ang kanilang oras hanggang sa 13 upang sabihin sa kanila ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Siyempre, 13 din ang nagbigay sa kanila ng isang matatag na order. Kung ang isang tao ay matutuklasan ng mga ito, kahit na sino sila, may pahintulot silang patayin at matiyak na walang makalat na balita sa kanilang pagdating. 30 ay hindi mismong at alam kung ano ang dapat gawin. Hindi siya mag-atubiling magbigay ng isang order upang patayin kung ito ay talagang kinakailangan. Kaya sa ngayon, pinlano niyang malaman ng higit patungkol sa kanilang lokasyon at mabawasan ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Ang prioridad ay hayaan ng Erasmus na bumalik sa Royal City upang makipagkita kay Queen Miriamili. Pagkatapos nito, ang hukbo ng Jean ay mag-advance, at hampasin ang kanilang mga kaaway kapag hindi nila ito inaasahan. Kabanata 1262, hindi ka nag-iisa sa digmaang ito. Totoo sa kanyang salita, nagbigay si Armand ng pangkat ng 13 ng isang detalyadong mapa ng nakapalibot na lugar. Sa katunayan, nagpunta siya sa itaas at higit pa, pagdaragdag ng lahat ng mga mapa na mahahanap niya na sakop ang buong kontinente. Ang kanyang mga aksyon ay perpektong nagpakita kung gaano niya nais na bumuo ng isang mahusay na koneksyon kay Erasmus, na pinaniniwalaan niya na may napakataas na ranggo sa loob ng lipunan ng Artemian. Si Erasmus ay hindi kuripot sa kanyang papuri at sinabi kay Armand na kung ang lahat ng kanyang mga subordinate ay katulad niya, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagtulog sa gabi. Natuwa sa gayong papuri, tinapik ni Armand ang kanyang dibdib at nangako na matupad ang anumang nais na nais ni Erasmus, hanggat nasa loob ito ng kanyang mga kakayahan. Nang sa wakas ay umalis ang alkalde, nagbuntong hininga si Erasmus habang tinitingnan niya ang 13, naabala sa pagsasaulo ng mapa sa mesa. Nais ko talagang magkaroon ako ng isang subordinate tulad ng Armand, sabi ni Erasmus ng may ngiti. Isa siya sa mga taong hahalik sa iyong bote at talagang napakakarampatang sa kanilang ginagawa. Sa katunayan, 13 habang nakatingin pa rin sa mapa. Masaya akong magkakaroon ng katulad niya. Tina, maaari mo bang kopyahin ang mapa na ito para sa akin? Tumanggo si Tina at nagbago sa kanyang anyo ng tao. Pagkatapos ay inilagay ng binibini ang kanyang kamay sa mapa bago lumikha ng isang perpektong replika nito. Gamitin ang iyong clone upang maipadala ang mapa na iyon sa Queen Ceres, iniutos ng 13. Dahil ang aming mga komunikasyon ay hindi gumagana dito, iwanan ang iyong clone bilang isang relay. Makikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan nito. Tumanggo si Tina sa pag-unawa at tinawag ang isang maliit na itim na ahas sa tabi niya. Nilamon ng ahas ang mapa bago mag-crawl sa labas ng bintana, pagkatapos ay ibagsak ang sarili sa lupa. Pagkatapos ay dumiretso ito sa kung nasaan ang Gene Queen at ang natitirang mga genes. Mahalaga ang mapa dahil papayagan silang itago ng epektibo sa mga lugar na malayo sa sibilisasyong Artemian. Gamit ang agarang pag-aalala na nakitungo, 13 sa wakas ay nagbuntong hininga. Sa wakas, ang isa sa kanilang mga problema ay nalutas. Ngayon, kailangan ko lang si Erasmus upang maabot ang kabisera ng lungsod at makipagkita kay Queen Miriamili, 1313. Pagkatapos nito, maaari tayong makipagtulungan at makabuo ng isang magagawa na plano sa pagsalakay. Ang tunay na banta ay ang 3 celestial na nagsilbi sa Artemian Empire. Kung maaari nilang patayin ang isa sa kanila, ang 2 versus 3 senaryo ay magiging 2 versus 2, na mas kapakipakinabang para sa kanilang pagsalakay. Siyempre, ang 13 ay kailangan pa ring maghanap ng isang paraan upang makitungo sa 5 mataas na archon at 20 regular na mga archon, isang puwersa na may kakayahang desim ang kanilang hukbo.
Pagkatapos ng lahat, si Cranky at Queen Miriamiri ay haharapin laban sa mga Artemian Celestial at hindi kayang magbabysit sa kanila habang ginagawa ito. Sion, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng pasanin na ito, alam mo. Si Erasmus ay gaanong tinapik ang balikat ng binatilyo na parang pag-unawa sa iniisip niya. Makakakita kami ng isang paraan na magkasama. Hindi ka nag-iisa sa digmaang ito. Alam ko, Casil, sagot ni 13. Ibinayo lang ako ng iba. Hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pagbabalangkas ng mga diskarte at simulation. Si Casil ay tunay na pangalan ni Erasmus bago siya naging isang undead. Perpektong pag-unawa sa kanyang dating kaibigan, ang isa na nakatayo sa tabi niya sa pamamagitan ng makapal at payat sa isang nakaraang buhay, ngumiti si Erasmus ng mahina. Alam na tinitiyak mo ako dito sa aming tagumpay sa hinaharap, sabi ni Erasmus. Hindi ba tama, Azrael? Tumanggo si Cranky. Oo. Hanggat narito ang Sion, ang mga bagay ay gagana, isang paraan o sa iba pa. Wow, salamat sa idinagdag na presyon, guys. 30 nanginginig ang kanyang ulo na walang magawa. Pareho kayong malaking tulong. Si Erasmus chuckled, habang si Cranky ay nakangiti. Pareho silang may ganap na tiwala sa binatilyo na batang lalaki, kaya't kahit anong magpasya siyang gawin, pupunta sila doon upang suportahan siya sa lahat ng paraan. Makalipas ang ilang oras. Tiniyak ni Armand na ang plaza ay mahusay na pinalamutian ng gabi, at ang mga tao ay higit na masaya tungkol sa pagbabagong ito ng bilis. Ang isang maligaya na kapaligiran ay kumalat sa bayan, at lahat ay kumuha ng pagkakataong ito upang magkaroon ng kasiyahan. 30, Erasmus, Cranky, at Armand ay nakaupo na nakaharap sa mga gumaganap, kumain sa mga lokal na pagkain. Ang teenager na batang lalaki ay may isang matigas na ngiti sa kanyang mukha habang ang dalawang magagandang kabataang kababaihan ay nagsilbi sa kanya ng pagkain at inumin. Nais ni Erasmus na mangulol ng 13 ng kaunti, kaya hiniling niya kay Armand na ay set up ito, na ginawa ng alkalde ng walang pagkabigo. Sa totoo lang, ang dalawang kababaihan na naglilingkod sa batang teenager ay ang kanyang mga nieces. Nais niya silang bumuo ng isang koneksyon sa alipin na nagngangalang Zion, kaya kung nagtagumpay sila, may secure ang kanilang mga hinaharap. Si Erasmus ay nagchat at tumawa ng maligaya kay Armand, pinupuri ang libangan na inihanda niya para sa kanila. Tahimik na kumain si Cranky, na iniisip na magiging mas mahusay ang eksenang ito kung kasama siya ni Shasha. Binigyan din ng townsfolk ang kanilang mga espesyal na bisita na nakakagulat na sulyap, dahil napakabihirang para sa kanila na makatanggap ng mga panauhin na may mataas na katayuan. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, 13 ay sa wakas ay pinalaya ang kanyang sarili mula sa dalawang magagandang kababaihan, na nagboluntaryo na maging kanyang pampainit sa kama para sa gabi. 30 magalang na tinanggihan ang kanilang mga alok at magbid sa kanila ng goodnight, siguraduhin ay lock ang kanyang pintuan upang maiwasan silang umakyat sa kanyang kama habang natutulog siya. Gayunpaman, dahil ito ang tirahan ng alkalde, napakadali para sa kanya na ibigay ang kanyang mga nieces sa mga susi sa 13, kaya hiniling ng binatilyo na lalaki na si Tina na maging porma ng tao at manatili sa kanya para sa gabi. Ito ay isang sandali dahil ito ay dalawa lamang sa kanila, kaya't hinawakan siya ni Tina hanggang sa makatulog siya. Habang siya ay natutulog, si Queen Ceres at ang Jeans ay pumili ng isang mainam na lokasyon batay sa mapa na ibinigay sa kanila ng 13. Ang kanilang mga taga-subaybay ay nakatagpo ng iba pang mga pag-areglo ng Artemian at ginamit ang mapa upang kumpirmahin ang kanilang lokasyon. Ang mga kopya ay ginawa at ibinigay sa iba pang mga pinuno ng Jeans, na tinitiyak na walang sinuman ang magkakamali sa pag-venture sa mga lugar kung saan nakatira ang mga Artemiano. Pinapayagan kaming patayin ang anuman at lahat ng mga saksi, sabi ni Queen Ceres. Ikalat ang salita, at tiyakin na ang ating mga tao ay kumikilos ng maayos. Oo, my lady, yumuko si Misha at hinanap si King Valtheron at ang iba pa upang maibalik ang utos ng 13. 30 tinawag din ng ilan sa mga Artemiano mula sa domain ng Apocalypse at iniwan sila sa pangangalaga ng Queen Ceres, kaya matutunan nila ang higit patungkol sa kanilang lipunan. Ang mga Azathril na naalipin niya ay lahat ay abala sa paghuhukay sa mga lagusan sa ilalim ng lupa at mga lungsod na sa kalaunan ay magsisilbing pansamantalang punong himpilan ng hukbo ng Jinn. Bagaman kakailanganin ng ilang oras, lahat sila ay sumang-ayon na mas mahusay na maglakbay ng malalim sa ilalim ng lupa at makarating patungo sa kabisera ng lungsod. Gayunpaman, mayroong ilang mga Jinns na nakaramdam ng galit na mapipilitang maging Zion Leventis cannon fodder. Ang ilan ay naisip pa rin na makipag-ugnay sa mga mataas na ranggo ng mga Artemiano upang pigilan ang kanyang mga plano. Sa huli, itinago nila ang mga ideyang ito. Ang anumang aksyon na kanilang ginawa ay haantong pa rin sa kanilang pagkamatay sa kamay ng mga Artemiano. Nang walang ibang alternatibo, tinanggap ng Black Fang Dominion na ang tanging paraan ng kaligtasan ay upang makipagtulungan sa Sion at makita ang misyon na ito. Inaasahan lamang nila na kapag natapos na ang pagsalakay na ito, ang teenager na batang lalaki ay magiging totoo sa kanyang salita at bibigyan sila ng mga gantimpala na nararapat. Kabanata 1263, Pagbabalik ng Hari. 2 linggo na ang lumipas mula ng 13 at ang natitira ay dumating sa Artem.
Sa panahong iyon, sinamahan sila ni Armand habang sinuri nila ang mga nakapalibot na nayon, bayan, at lungsod. Hindi sila gumagawa ng mga random na inspection, ngunit patuloy na naglalakad patungo sa isa sa mga lungsod kung saan maaari silang magrente ng airship na maglakbay sa lungsod ng Valgrande, kung saan matatagpuan ang palasyo ng hari. Ngunit tulad ng sinabi ni Armand, ang paglalakbay sa kapital ay kukuha sa kanila ng kalahati ng isang buwan, na may Erasmus lamang ang pupunta doon. 30 kailangang manatili sa likuran, dahil ang dugo ng Chandrine sa kanyang mga ugat ay may pag-asang gumuhit ng hindi kanais-nais na pansin. Noong siya ay Zia pa rin, nakita ng mga ministro ng Artemian ng kanyang royal bloodline, na hinimok sa kanila na makidnap siya. Ang mga pagkakataong iyon ay muling nag-recurring ay payat, ngunit hindi niya ito mapanganib. Gayun din, kailangan niyang makasama doon upang gabayan ang hukbo ng Jean habang dahan-daang lumipat sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, hindi sila pinapayagan na salakay ng anumang mga pag-areglo ng Artemian hanggang sa matagumpay na na-infiltrate ni Erasmus ang Royal Palace at nakipag-usap kay Queen Miriamili. Ang mga Jeans ay hindi nasisiyahan tungkol dito, ngunit ang pagiging hindi nasisiyahan ay mas mahusay pa kaysa sa namamatay, kaya't sinakyan nila ito. Hindi ba talaga sila sasama? Tanong ni Armand kay Erasmus. Hindi, sagot ni Erasmus. Mayroon pa rin silang napakahalagang gawain na dapat gawin sa rehiyon na ito bago sila makabalik sa Valgrande. Pagkatapos ay tinapik ni Erasmus ang balikat ni 30 at nagbid sa kanya. Sa susunod na magkita kami, nais kong dalhin mo ako ng mabuting balita, mahinang sabi ni Erasmus. Oo, Panginoon ko, 30 ang magalang na sagot. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang iyong mga inaasahan. Ang hari ng Artem ay ngumiti ng mahina habang siya at si Armand ay umakyat sa kahoy na hagdanan na magpapahintulot sa kanila na sumakay sa airship na dadalhin sila sa kabisera ng lungsod ng Valgrande. Si Erasmus ay nakakuha ng gusto sa bootlicker ngunit maaasahan na alkalde, kaya't pinlano niyang tunay na gawin si Armand ang kanyang subordinate sa pamamagitan ng kawit o sa pamamagitan ng crook. Matapos magbid sa kanya ng Palm, 13 at Cranky ay umalis sa lungsod upang makisama muli sa hukbo ng Jean, na patuloy na lumalakas patungo sa isang saklaw ng bundok na magsisilbing pangunahing punong tanggapan. Ang saklaw ng bundok na ito ay tinawag na saklaw ng bundok ng Arcanes, na sumasaklaw ng hindi bababa sa 6,000 milya, na ginagawa itong perpektong lugar upang itago ang kanilang hukbo. Rovan, tutulungan mo ako sa paglikha ng isang pagbuo ng teleport na magpapahintulot sa amin na maglakbay pabalik-balik mula sa Arcanes Mountain Range, 13 na iniutos. Plano kong lumikha ng maraming mga formisayon ng teleport na magpapahintulot sa amin na ipadala ang aming mga hukbo sa iba't ibang mga lokasyon nang hindi na kailangang magmarcha sa lupa. Naunawaan. Nag-atubiling tumanggo si Rovan sa kasunduan. 30 matalino, kaya ginamit niya ang sinaunang runic na kaalaman upang bumili ng katapatan ni Rovan. Habang ginawa niya ang mga pormasayon, siniguro niyang turuan si Rovan ng maraming bagay, na nagpapaliwanagan sa Wolfkin Shaman, pati na rin ang kanyang mga subordinate, sa sining ng rune magic. Ang mga mananaliksik ng Artemian ay binigyan ng kanilang sariling mga laboratorio, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy na bumuo ng Project Exodia, X. Sila ang mas malakas na bersyon ng Azathrils at kalaunan ay magsisilbing kanilang pangalawang puwersa ng labanan sa digmaan. Ang kanilang mga opinyon ay hindi nauugnay, ang mga mananaliksik ay hiniling din na bumuo ng mga sandata ng Artemian. Ang saklaw ng bundok ay napuno ng mga bihirang metal, na natuklasan ng mga Jeans habang pinalawak nila ang kanilang mga lungsod sa ilalim ng lupa. 30 Rovan at ang kanyang mga subordinate ay sinuri din ng lupain at lumikha ng isang mas mahina na bersyon ng mahusay na pagpatay sa maraming bahagi ng saklaw ng bundok ng Arcanes. Pinahihit nila ang buong saklaw ng bundok sa isang kuta, na may kakayahang matiis ang buong pag-atake ng isang langit. Sa wakas, pagkatapos ng 3 linggo, dumating si Erasmus sa kabisera ng lungsod ng Valgrande. Ang kanyang pagdating ay nasalubong ng labis na sorpresa, ang kanyang mga ministro na nakakahanap ng kanyang pagbabalik ng mas maaga kaysa sa naka-schedule. Agad na tumawag si Erasmus para sa isang sesyon ng korte, na tinitipon ng lahat ng mga mataas na ranggo ng kaharian. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang trahedya na kwento ng kanilang mahusay na hukbo na natalo ng Wanderers at Jeans sa Pangaea, na ikinagulat ng lahat sa silid ng trono. Your Majesty, ibig mong sabihin na wala sa aming mga opisyal ang nakaligtas? Ang isang ministro ay nagtanong. Ang ilan sa kanila ay nakuha ng kaaway, sagot ni Erasmus. Kami ay lubos na nasusuklian ng lakas ng mga gumagala. Akala ko ang sandaling tumawid ako sa kanilang mundo, magagawa kong mangibabaw sila ng hindi mabibigo. Tulad ng alam mo na, dinala ko lamang ang hukbo na naruroon sa kabisera sa oras na iyon, kasama na ang aking bantay sa hari. Lahat ay matapang na nakipaglaban, ngunit sa harap ng isang langit, hindi namin nagawang pagtagumpayan ang pagkakaiba sa mga ranggo. Ang mga murmurs ay nagsimulang kumalat sa loob ng throne room sa pagbanggit ng isang langit. Matapos magtipon ng impormasyon mula sa mga Wanderer na nakuha nila sa Solterra, napagpasyahan nila na walang mga celestial sa Pangaea.
Dahil dito, ipinapalagay nila na sa sandaling binuksan ng kanilang mga kababayan ng isang gate na magpapahintulot sa direktang pag-akses sa kanilang mundo, makakapagpupumiglas sila ng Pangaea ng hindi mabaigo. Ang plano na ito ay meticulously tapos na, gamit ang Soul Terror bilang isang springboard para sa kanilang pagsalakay. Kapag sila ay nasa Pangaea, magbubukas sila ng isang gate sa Artem at tumawid ang kanilang hari. Ang plano ay perpekto. Sa kasamaang palad, ang Laplace Demon at ang isa ay namagitan, na nagpapahintulot sa mga puwersa ng Valbara Archipelago na magsilbing mga pagpapalakas. Ito sa huli ay humantong sa isang showdown sa pagitan ni Haring Astrian at Cranky, kasama ang Honey Badger na nakakuha ng tagumpay dahil sa mga sakripisyo ng marami. Matapos maibalik ang kanyang kwento at ang trahedya na resulta ng kanilang pagsalakay, nadama ang mga ministro na sumalungat habang tinitingnan nila ang kanilang hari. Nararamdaman ni Erasmus ang kanilang sama ng loob at pagkabigo, ngunit natawa lamang siya sa kanila sa kanyang puso. Kailangan kong magpahinga ng ilang linggo upang mabawi ang aking lakas, ipinahayag ni Erasmus. Hanggang sa pagkatapos, gagawin ko kayong lahat upang matiyak na ang salita ng aming pagkabigo ay hindi magiging publiko. Ang sinumang sumisira sa utos na ito ay isasagawa ng walang pagkabigo. Pinapaliwanag ko ba ang aking sarili? Oo, ang iyong kamahalan. Mabuti. Tumanggo si Erasmus. Ang sesyon na ito ay naantala. Lahat kayo ay maaaring umalis. Nang umalis ang huling ministro sa throne room, umalis din siya. Ang unang lugar na binisita niya ay walang iba kundi ang panloob na palasyo, kung saan narinig na ng Queen of Artem na si Princess Miriamili ang kanyang balita at naghihintay sa kanyang pagdating. Kabanata 1264, kinamumuhian ko ang mukha na higit sa anupaman sa mundo. Nang dumating si Erasmus sa panloob na palasyo, kumatok siya sa higanting gate sa isang pagtatangka na magalang na ipahayag ang kanyang pagdating. Ito ay uncharacteristic ng orihinal na hari ng Artem, na hindi mag-abala sa pagtambal at simpleng barado sa santuaryo ng Queen na parang nagmamay-ari siya ng lugar. Sa loob ng panloob na palasyo ay nanirahan si Queen Miriamili, kasama ang mga pari na nagsisilbing kanyang mga dadalo. Lahat ng mga ito ay din red-blooded. Sila ay mabangis na matapat at pinangalagaan ang kanilang mga banal na labis na sinamahan nila ang kanilang santo hanggang sa Artem. Matapos kumatok ng ilang beses pa, isang melodic na tinig ang umabot sa kanyang mga tainga. Alam mo, dahil iginiit mo ang pagpapanatili ng pagpapanggap, maaari mo ring kumilos tulad ng dati at i-save sa akin ang problema sa pagbubukas ng gate. Kinukuha yun bilang pahintulot, hindi na nag-atubili si Erasmus at pinindot ang kanyang mga kamay sa gate, dahan-daang itulak ito ng bukas. Ang gate ay napakabigat, at ang mga mataas na archen at sa itaas ay maaaring buksan ito ng kanilang lakas. Ang unang bagay na nakita ni Erasmus matapos ang pagpasok sa santuaryo ay isang lumulutang na templo sa gitna ng isang lawa. Nakita na niya ito sa mga alaala ni King Astrian, ngunit nararanasan ito para sa kanyang sarili na nadama ang mas maraming nobela. Ang hangin mismo ay nadama na sisingilan ng banal na kapangyarihan, at naramdaman niyang nagpapasalamat na hindi siya napunta rito kasama ang kanyang undead na katawan. Kung ganoon ang nangyari, ang kanyang katawan ay dahan-daang maging abo, dahan-dahan ngunit tiyak na naapektuhan ng lakas na nagmula sa paligid. Sa mga matatag na hakbang, lumakad si Erasmus sa tubig ng lawa hanggang sa lumitaw siya sa mga bakuran ng templo. Ang mga pari na naglilingkod sa Queen ay lahat ay may linya upang tanggapin siya sa pasukan, yumuko ang kanilang mga ulo habang siya ay lumakad sa kanila. Nang makapasok sa templo, agad niyang nascan ang paligid upang makita kung may sinuman doon sa tabi ng reyna. Pagkumpirma na mayroon lamang silang dalawa, dumiretso siya sa kanyang mga silid upang sa wakas ay makikipag-usap sila ng harapan. Papasok ako, ipinahayag ni Erasmus habang hinati niya ang malaswang kurtina na may isang bagay na pumipigil sa sinuman na mag-scry o gumagamit ng anumang paraan upang mag-eavesdrop sa anumang mga pag-uusap na gaganapin sa loob. Nang makarating ang kanyang tingin sa kagandahan ng peerless ng reyna, halos nakalimutan ni Erasmus kung paano huminga. Sa mga alaala na nakuha ni Erasmus mula sa espiritu ni King Astrian, ang imahe ni Queen Miriamili ay palaging malabo. Iyon ay sinabi, ngayon lamang na nakita niya ang kanyang kagandahan. Bilang isang undead, ang kanyang pisikal na reaksyon ay malubhang limitado. Kaya't ngayon na siya ay muli sa isang katawan ng paghinga, naramdaman niyang lumaktaw ang kanyang puso matapos makita ang mukha ng reyna. Maganda na lampas sa mga salita, ungol ni Erasmus na hindi sinasadya. Bilang isang tao na may mga alaala ng dalawang buhay, nakita niya ang kanyang patas na bahagi ng mga kagandahan. Ngunit kahit na kailangan niyang aminin na ang reyna ay isa sa isang uri. Ang kanyang manipis na presensya at titig ay iyon ng isang mananakop, at sa isang maikling sandali, naisip ni Erasmus na perpektong mabuti para sa kanya na sumamba sa babaeng ito. Isang nakakaaliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ng reyna na parang nahahanap ang pagpapahayag ng kanyang dating asawa na nakakatawa. Tititigan mo ba ako buong araw? Tanong ni Queen Miriamili sa isang panunukso na tono. Hindi ko iniisip, ngunit maaari mo bang mag-aksaya ng iyong oras tulad nito? Sa kanyang mga salita, si Erasmus ay nag-snap mula sa kanyang pag-iingat, na ubo ng basta ubo upang itago ang kanyang kahihiyan. Sigurado ka bang ikaw at si Astrian ay may isang anak na babae?
Tanong ni Erasmus. Kung ako ang iyong asawa, ang isang bata ay hindi sapat. Hindi siya karapat-dapat na maging isang ama. Ang tono ni Queen Miriamili ay naging nagyayelo. Ipinanganak ko lang siya ng isang bata bilang bahagi ng aming kontrata. Kung alam ko ba ang kanyang tunay na hangarin sa aking anak na babae, papatayin ko siya sa kanyang pagtulog kahit nasa peligro ng aking buhay at pagkawasak ng aking kaharian. Ang hindi mapigilan na puot sa kanyang tinig ay katulad ng ungol ng isang tigre, na sumisigaw sa loob ng silid tulad ng isang kulog. Magandang bagay na pinatay ko siya, sabi ni Erasmus nang may ngiti. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Iniwasan ni Queen Miriamili ang kanyang tingin na parang tinitingnan ang mukha ng hari na naging mas mainit ang kanyang galit. Kinamumuhian ko ang mukha na higit sa ano paman sa mundo, sabi ni Queen Miriamili. Huwag kang mag-alala, mas gwapo ako kaysa sa kanya, walang hiya na sagot ni Erasmus. Kapag natapos na ito, hahayaan kitang makita ang aking tunay na mukha. Sa ngayon, natigil ako sa ito upang maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Hindi nag-abala si Queen Miriamili na tumugon kay Erasmus at umupo lang sa sopa. Pagkatapos ay gestured siya sa kanyang panauhin na umupo sa sopa sa tapat niya upang magkaroon sila ng tamang talakayan. Nasaan ang aking anak? Tanong ni Queen Miriamili sa sandaling umupo si Erasmus. Narito siya kasama mo, di ba? Nararamdaman kong nasa mundong ito. Anak mo. Kumurap si Erasmus. Akala ko sinabi mo na may anak ka lang. Bamantong hininga si Queen Miriamili. Ipinanganak ko ang isang anak na babae, ngunit siya ay nabubuhay ngayon ng isang mas maligaya na buhay kaysa sa maaari ko siyang ibigay. Ganap na inilipat ni Zion ang kanilang dugo, kaya hindi na siya magdurusa sa sumpa ng hari ng Artem. Ang sumpa ay gumagana lamang sa mga babaeng inapo, kaya ang Zion ay hindi naapektuhan nito. Sa paglipas ng mga taon, ang sumpa ay ganap na nagkalat. Anuman ang kaso, ang Chandrian Royal Bloodline ay tumatakbo sa kanyang mga ugat, kaya itinuturing kong si Zion Leventes na isa sa aking sarili. Ang titig ni Erasmus ay hindi makakatulong ngunit mapunta sa dibdib ng Reyna bago niya mariing itinaas ang kanyang tingin upang tumingin sa kanyang mukha. Well, sigurado ako na hindi akalain ni Zion na maging anak mo, naisip ni Erasmus. Narinig ko mula kay Erica na siya ay isang malaking sanggol tuwing natutulog siya. Matapos itabi ang kaisipang ito, pinilit ni Erasmus ang kanyang sarili na magsimulang makipag-usap tungkol sa mga mahahalagang bagay na kailangan niyang talakayin sa kanya. Ang Queen ay nakinig at hindi nakipag-ugnay bilang hari ng Artem, ay nagsabi sa kanya tungkol sa mga plano na inihanda ng 30 para sa pulong na ito. Sa katunayan, mayroong isang maliit na itim na itlog sa pag-aari ni Erasmus, na inilagay niya sa kanyang palad. Zion, nandyan ka ba? Nagtanong si Erasmus. Ang itlog ay nanatiling tahimik sa halos kalahating minuto bago ako nagsimulang iling. Narito ako, sagot ni 30. Nakilala mo na ba ang Reyna, Casil? Oo, sagot ni Erasmus. Nasa harap ko siya ngayon. Ang itim na itlog sa kamay ni Erasmus ay talagang isa sa mga demonyo mula sa itim na banner ni Tina. Ito ang nilalang na nagpapahintulot sa kanya at ni Tina na makipag-usap sa mga demonyo sa malalayong distansya. Kabanata 1265, gusto ko ang paraang iniisip mo. Sa ngayon, 13 ay maaari lamang umasa sa itim na itlog na ito upang makipag-usap kay Erasmus tuwing siya ay libre. Ang kanilang mga komunikasyon ay hindi gumana rito, at kakailanganin ng mga mananaliksik ng Artemia ng ilang oras upang mabuo ang mga nagtrabaho. Ang pangalan mo ay Zion, di ba? Tanong ni Queen Miriamili, ang kanyang tono ay naging malambot. O mas gugustuhin mo akong tawagan akong 13 sa halip? Tawagin mo lang ako na Zion, ang iyong kamahalan, 13. Dahil sa ilang mga pangyayari, mas madaling gamitin ang pangalang iyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Naunawaan. Tumanggo si Queen Miriamili. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga plano at ang iyong mga alalahanin tungkol sa mga celestial ng Artem. Habang talagang nais kong tulungan ka, ang aking mga paggalaw ay pinigilan lamang hanggang sa patio ng palasyo ng hari. Maliban kung maaari mong dalhin ang labanan sa lokasyon na ito, natatakot ako na hindi ko maiwasang labanan ang iba pang mga celestial. Nakikita ko. 30 hindi mamask ang pagkabigo sa kanyang tinig. Totoong inaasahan niya na ang Reyna ang magiging susi nila sa pagbabalanse ng mga kalistis. Gayunpaman, maaari pa rin kitang tulungan sa ibang paraan, sabi ni Queen Miriamili. Habang hindi ko maiiwan ang mga bakuran ng palasyo, maaari kong mailabas ang mga pag-atake ng malayong distansya mula sa palasyo. Ang saklaw ng mga pag-atake na ito ay maaaring maglakbay hanggang 50 milya, at masisiguro ko ang kanilang katumpakan. Maaari rin akong magpadala ng isang katawan ng astral upang sumali sa iyong dahilan upang matulungan kita sa totoong oras. Ang aking astral na katawan ay kasing lakas lamang ng isang archon, ngunit naniniwala ako na maaari itong magbigay sa iyo ng suporta ng magic na magiging kapaki-pakinabang sa labanan. Ang kanyang sagot ay naging 13 masaya. Ang isang makalangit na maaaring mailabas ang mga pag-atake ng malayong distansya ay isang napaka-nakamamatay na kalaban.
Nag-usisa din siya tungkol sa katawan ng astral ng Queen at kung ano ang magagawa nito. Hindi alam sa 13, ang katawan ng astral na reyna ay nagdala ng kanyang kamalayan, kaya pagdating ng oras, tunay silang nakikipag-ugnay sa isa't isa. Nais niyang personal na pasalamatan si Zion sa pag-save ng kanyang nag-iisang anak na babae at binigyan siya ng isang bagong pag-upa sa buhay sa mahabang panahon, at ito ang kanyang pagkakataon. Kahit na hindi na dinala ng kanyang anak na babae ang Chandrine Royal Bloodline, sa mga mata ng Queen, si Rhea pa rin ang kanyang sarili. Sa kanyang tagapagligtas, si Queen Miriamili ay walang iba kundi ang pasasalamat. Sa katunayan, sobrang sinaktan niya si Zion na inangkin niya siya bilang kanyang anak. Maaaring hindi siya ipinanganak mula sa kanyang sinapupunan, ngunit ibinahagi niya ang kanyang dugo. Sa katunayan, ang 13 ay maaari ring isaalang-alang ang Crown Prince of Artem. Bagaman nasa minulya ito, ang dugo ng Royal Bloodline ng Artem ay damaloy din sa kanyang mga ugat. Ang iyong kamahalan, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa anumang balita na alam mo tungkol sa kasalukuyang katayuan sa politika ng Artem, sinabi ni 13. Ang lahat ba ay naghahari kay King Astrian, o nahaharap ba siya sa pagsalungat sa mga maharlika? Gusto ko ang paraang iniisip mo, Zion. Ngumiti si Queen Miriamili. Kaya inaasahan mong mag-spark ng isang digmaang sibil. Ito ay depende sa kung paano ang maharlika ng Artem ay magiging reaksyon sa pagkatalo ni King Astrian, sagot ni 30. Sigurado ako na marami ang hindi nasisiyahan sa kinalabasan ng digmaan na ito. Hindi mahalaga ang oras, kahit na ang okasyon, ang digmaan ay isang sensitibong paksa. Kung nanalo ang mga Artemians, hindi ito magiging isang malaking pakikitungo. Ngunit dahil natalo sila, may mga tinig ng oposisyon na gagawin ang kanilang makakaya upang maikalat ang salita na nabigo ang hari sa kanyang pagtatangka na lupigin si Pangaea. Sinabi ni Erasmus kay 13 na hindi pinagkakatiwalaan ni King Astrian ang sinuman at pinanatili ang ilan sa mga opisyal sa pag-abot ng braso. Ang isa sa mga Celestial ay kahit na sa mga logro sa kanya, ngunit dahil ang dalawa pa ay sumusuporta sa hari, ang oposisyon ay maaari lamang ipahayag ang kanilang mga reklamo at hindi kumilos dito. Gayunpaman, naiiba ito sa oras na ito. Magkakaroon sila ng isang wastong dahilan upang antagonize ang hari na bahagi ng plano ng 13. Ito ang dahilan kung bakit, sa sandaling dumating si Erasmus sa palasyo, agad siyang nagtipon ng isang pulong sa korte at opisyal na inihayag na nawalan sila ng digmaan. Tiniyak niya na tanggalin din ang mga ito pagkatapos, na hindi nag-aalok ng iba pang mga paliwanag. Papayagan nito ang mga ministro na umalis sa silid ng trono na gaganapin ang mga pribadong pagpupulong sa kanilang sarili at ibagsak ang hari sa likod ng kanyang likuran. Ang iyong plano ay maaaring gumana, sinabi ni Queen Miriamili. Ang lahat ng mga tapat sa Astrian ay tumawid sa Pangaea. Ang mga nananatili dito ay may sariling mga opinyon tungkol sa kanyang pamumuno. Sa katunayan, nais ng ilan sa kanila na ang hari at ang kanyang hukbo ay hindi nababalik, kaya ang ibang tao ay maaaring umupo sa trono ng Artemian. Ang mga tainga ni Erasmus at 13 ay sumulpot matapos marinig ang makatas na impormasyon. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na pukawin ang problema, na maaaring tip ang kalamangan sa kanilang pabor. Erasmus, kapag hawak mo muli ang mga sesyon ng korte, tiyaking magpakita ng kaunting kawalan ng kakayahan, payo ng 13. Pag-away sa iyong mga ministro, at sisihin ang mga ito sa kinalabasan ng digmaan. Iiwan ko ito sa iyong napaka-may kakayahang mga kamay. Mabuti. Ngumisi si Erasmus. Gusto ko ang plano na ito. Ang iyong kamahalan, mayroon kaming isang pamamaraan na magpapahintulot sa iyong katawan ng astral na agad na mag-teleport sa aking lokasyon, 13. Ngunit, upang gawin iyon, kailangan mong mag-sign ng isang mahiwagang kontrata na magbubuklod. Hindi ko iniisip, sagot ni Queen Miriamili ng may ngiti. Ang mas maaga akong makilala, mas mabuti. Para sa ilang kadahilanan, 13 naramdaman ng kaguluhan at pag-asa sa tinig ng Queen. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng oras kung kailan siya nagising mula sa kanyang koma, lamang upang mahanap ang kanyang sarili na cuddled sa kamatayan ni Shayna, Sherry, at Princess Aracela. Kailangan niyang aminin na ang pagiging yakap ng kanyang mga mahilig ay nagpasaya sa kanya, lalo na dahil ang kanilang mga katawan ay napakalambot, na ginagawang komportable siya. Napakahusay, hilingin muna ako ng pahintulot, sinabi ni 30. Babalik ako pagkatapos ng kalahating oras. Pumunta siya sa domain ng Apocalypse at tinanong si Metatron kung posible para sa astral na katawan ni Queen Miriamili na gamitin ang portal ni Erasmus kaya 13 ay maaaring matugunan siya sa domain ng pahayag. Pagkatapos nito, bubuksan niya ang kanyang sariling portal at dadalhin ang reyna sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Ang mahiwagang kontrata ay kinakailangan upang matiyak ang lubos na lihim. Alam niya na sinira siya ni Metatron, ngunit may pakiramdam siya na ang kahilingang ito ay maaaring lumawak ng kanyang mabuting kalooban. Gayunpaman, sulit na subukan, kaya hindi siya nag-atubiling kumonsulta sa Diyos ng Apocalypse kung posible ang kanyang kahilingan para sa isang paghinto. Kabanata 1266, ang unang misyon ng spying ng 30, bahagi 1. Matapos marinig ang kahilingan ng 30, hinaplos ni Metatron ang kanyang baba sa pagmumuni-muni.
Ham. Kung ang lokasyon ay Pangaea o Solterra, bibigyan niya ng kahilingan ng binata ng hindi nag-iisip ng 2 beses, dahil ito ay kasing simple ng pag-snap ng isang daliri. Gayunpaman, ang paggawa ng parehong bagay sa Artem ay medyo nakakalito dahil nasa labas ito ng kanyang nasasakupan. 30 alam din ito. Tinanong lamang niya mula nang hindi niya tinatanong ang walang halaga, at ang payat na pagkakataon na dalhin ng crow ng astral ng queen sa kanyang tagiliran ay nagkakahalaga ng pagsisikap. Bukod, kung posible talaga, kumita sila ng kaunting kalamangan sa yugto ng pagpaplano ng kanilang pagsalakay. Magiging tapat ako, Sion. Medyo mahirap ang iyong kahilingan, pag-amin ni Metatron. Ngunit hindi imposible. Ang mga sakripisyo ay kailangang gawin. Anong uri ng sakripisyo ang kailangan mo? 30 tanong. Well, ito ay simple, ngunit komplikado. Ngumiti si Metatron. Dapat kang sumang-ayon sa isang kondisyon kung talagang gusto mo ito. Lahat ako ng tainga. 30 nanatiling kalmado sa ibabaw, ngunit malalim sa loob, nagsisimula siyang mag-alala. Paano kung ang presyo ng Metatron ay isang kondisyon na hindi niya matugunan? Gayunpaman, hinintay niya ang Diyos ng Apocalypse na sabihin sa kanya kung ano ang kailangan niyang bayaran upang matulungan ang astral clone ni Queen Miremili. Kailangan mong. Dahan-daang sinabi ni Metatron, habang ang tunog ng isang drum roll ay sumigaw sa loob ng domain. Kailangan mong bigyan ako ng kumpletong autoridad upang pangalanan ang iyong panganay na anak. Ang mukha ng 13 ay naging solemn matapos marinig ang kahilingan ni Metatron. Kapag binigyan ng isang magulang ang kanilang mga anak ng isang pangalan, ang mga pangalang iyon ay magiging kanilang pagkakakilanlan. Ngunit kapag ang isang Diyos ay nagngangalang isang tao, hindi ito isang ordinaryong pangalan. Ito ay magiging isang tunay na pangalan. Isang pangalan na may hawak na kapangyarihan, at ang kapangyarihang iyon ay maghuhubog sa kanilang mga patutunguhan sa mga paraan na hindi maiisip ng isang tao. Huling ngunit hindi bababasa dahil ang Metatron ang siyang pangalanan ng bata, ang bata na iyon ay hindi makakasalungat sa mga utos ng Diyos na may hawak na kanilang tunay na pangalan. Ang presyo ay labis, 13 ay sumagot pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan. Tumanggo si Metatron. Ito ay. Kaya dapat kang makahanap ng iba pang mga kahalili sa halip. Ang Diyos ng Apocalypse ay maaaring magkaroon ng isang magandang relasyon sa 13 ngayon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang katotohanan ay sinabihan, 13 ay hindi rin handa na maging isang ama. Halos siya ay naging isa, ngunit ang kanyang unang anak na kasama ni Kate ay namatay bago ito makita ang mundo. Kahit na hindi niya nakuha ang kanyang mga alaala sa kanya, nakakaramdam pa rin siya ng isang likas na takot sa pagiging ama, na natatakot na maaaring mangyari ang isang katulad na bagay. Panghuli, natatakot siya na ang kanyang anak ay maput sa kanya kapag sila ay lumaki at napagtanto na ang kanilang buhay ay nasa ilalim ng mga kapritsyo ng Diyos ng Apocalypse. Salamat sa oras, Metatron, sabi ni 30 habang tumayo siya. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Mabuti. Ang balikat ng Metatron ay may 13. Minsan, ang mga mahirap na pagpipilian ay dapat gawin. Ikaw ng lahat ng tao ay dapat malaman iyon. 30 tumanggo bago buksan ng isang portal upang bumalik sa Artem. Si Metatron ay naging mapagbigay sa pagtulong sa kanya, kaya hindi niya naramdaman na nais ng Diyos ng Apocalypse na gawin siyang marumi. Katumbas na palitan. Iyon ang isang bagay na may halagang halaga sa mga Diyos ng lupain ng Celestial. Matapos bumalik sa kanilang base sa ilalim ng lupa, 13 ay nagpunta upang hanapin ang Artemian head researcher na si Victor. Natapos mo na ba ang paggawa ng unang batch ng mga aparato sa komunikasyon? 30 tanong. Oo, sagot ni Victor. Nagtatrabaho din ako sa pangwakas na pag-optimize para sa tatanggap na hiniling mo. Maaari naming subukan ito ngayong gabi kung nais mo. Mabuti. 30 ngumiti. Magtrabaho ng gusto, Victor. Ang iyong hinaharap ay nakasalalay dito. Ngumiti ang head researcher dahil ang kanyang hinaharap ay nakatali ngayon sa binatilyo na lalaki sa harap niya. Nakaramdam siya ng komplikado sa kanyang puso. Kahit na hindi siya bahagi ng frontlines, hindi na direktang lumalaban siya sa kanyang sariling mga tao. At sa sandaling lumabas ang kanyang sariling mga paksa ng pananaliksik, semento niya ang kanyang katayuan bilang isang taksil. Gayunpaman, sinabi ng 13 na ginagawa lamang niya ito upang maiwasan ng mga Artemiano na sumalakay sa Pangaea sa pangalawang pagkakataon. Minsan, aliwin ni Victor ang mga saloobin ng pagtataksil sa kanyang bagong Panginoon. Ngunit sa tuwing iniisip niya ito, si Metatron ay mag-pop up sa kanyang isipan na nagpapasaya lamang sa kanya. Ang kanyang mga kababayan ay lalaban sa isang apostol ng isang Diyos, at hindi ito ordinaryong Diyos. Ito ay ang Diyos ng Apocalypse. Ang dulo ng nagdadala. Ang mga taong sumalungat sa kanya ay makakahanap ng kanilang sarili sa malaking problema. Nagbiro pa si Metatron na kung ipinagkanulo ni Victor si Zion, kukunin niya ang kaluluwa ng mananaliksik at barbecue siya sa loob ng 1,000 taon.
Hindi mahalaga kung paano nagbibiro ang trono ng Diyos, maaari lamang itong gawin ni Victor bilang isang malubhang banta dahil magagawa ito ng iba. 1,000 taon ng pagdurusa pagkatapos ng kanyang kamatayan ay hindi katumbas ng anumang bagay. Gayunpaman, sinubukan niyang makipag-ayos sa 13. Nangako siyang makipagtulungan at magtayo ng mga bagay na hihilingin sa kanya ng teenager na batang lalaki. Bilang kapalit, ang Zion ay dapat mangako na malaya ang mga inosente hanggat maaari. Naunawaan ni Victor na dahil lalaban sila sa isang digmaan, ang pagkamatay ng kanyang mga tao ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang pagpili kung sino ang mamamatay ay mahalaga din. 30 ng hindi gusto ng walang kamalayan na pagpatay, kaya ipinangako niya kay Victor na hindi niya kasangkot ang mga inosenteng pangkaraniwan sa digmaan. Ang iba pang mga mananaliksik ay sinabi rin tungkol sa pangakong ito, kaya't nagpa siya silang makipagtulungan din. Ang tatanggap na hiniling ng binata kay Victor na gawin ay isang aparato na magpapahintulot sa kanila na makagambala sa anumang uri ng mga mensahe na nagmumula sa mga aparato ng komunikasyon na ginamit ng mga Artemiano. Sa Pangea, tinawag nila itong mga komunikasyon. Sa Artem ay tinawag nila ito, nag-uugnay si Aether. Ang mga link sa Aether ay mga conduit na batay sa kristal na ipinadala ang parehong mga boses at mana frequency sa mahabang distansya. Hindi tulad ng mga komunikasyon sa Pangea na umaasa sa mga circuit ng Magitech. Ang mga link sa Aether ay isang mana mula sa unang panahon ng astral ng Artem. Ang bawat kristal na ginamit sa isang link ng Aether ay naglalaman ng isang espesyal na fragment na nagpapahintulot sa aparato na magdala ng tunog sa malalayong distansya. Iyon ang limitasyon nito. Ang mga link ng Aether ay maaari lamang magpadala at makatanggap ng mga tunog, habang ang isang tagapagbalita ay maaaring magpakita ng mga imahe at kumonekta sa internet. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Artemians ay nabighani sa mga komunikasyon nang una silang dumating sa Pangea. Makalipas ang ilang oras, 13 ay nakaupo sa harap ng tatanggap, pinapanood ito ni Victor na maayos. Maraming mga uri ng mga channel ng Aether, at ang kanilang hinahanap ay ang eksklusibong channel na ginamit ng Armenian Army. Matapos ang kalahating oras ng fine-tuning, ang aparato ay nagbigay ng isang malabong hum at ang crystal core ay nagsimulang mag-flicker tulad ng isang tibok ng puso. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Naka-lock kami sa isang aktibong channel ng Aether. 30 nakasandal. Panghuli. Pakinggan natin kung ano ang plano ng mahusay na mga general ng Artemian. Itinulak ni Victor ang ilang mga pinjutan sa makina, upang may lock nila ang channel ng Aether na pinamamahalaang nilang matanggap. Makalipas ang 1 minuto, ang tunog ng isang babae ay umabot sa kanilang mga tainga. Paano ka nagsisinungaling sa akin, Stephen? Nakita ko ito. Nakita ko ang kanyang buhok sa iyong damit. Sino pa ang may pulang buhok sa barracks? Iniisip mo ba ako bilang isang tanga? Iniisip mo ba ako bilang bulag? Iniisip mo ba ako bilang bobo? 13 at si Victor ay kumurap sa parehong oras matapos marinig ang dialogo ng babae. Maliwanag, tila may naka-hook up sila sa iba pa. Sa kabilang dulo ng channel ng Aether, ang panik na boses ng sundalo ng lalaki ay sumigaw. Calm down, Mira. Hindi ito ang iniisip mo. Oh, talaga? Ano ito? Ang ginang na nagngangalang Mira ay nag-snap. Gusto kong marinig ang iyong paliwanag. Sa simula, 13 lamang at si Victor ang nakikinig sa pag-uusap. Bago niya ito nalaman, ang iba pang mga mananaliksik, pati na rin ang ilang mga djinns, ay nagtipon na sa likuran nila. Maliwanag, nais nilang malaman kung ano ang susunod na darating. Sa kabilang dulo, nag-atubili si Stephen. Ang katahimikan ay nakaunat ng sapat, na ginagawang dingi ang malabong humanging ng makina. Sa wakas, muling nagsalita si Stephen. Hindi ako tunay na nagsisinungaling. Hindi yun ang buhok ng isang babae. Kung gayon kanino ito, Stephen? Hiniling ni Mira. Sumusumpa ako, kung sasabihin mo sa akin na ito ay mula sa isang pulang buhok na saber tiger, pupunta ako sa iyo. Ito ang buhok ni Lieutenant Kale. Alam mo, ang taong iyon na kamakailan ay lumipat sa aming mga barracks. Tumahimik ang buong silid. Kahit na ang mga djinn ay tumigil sa paghinga. 30 mukhang banayad na nakakaaliw, habang nais ni Victor na may hawak siyang popcorn. Tenyente. Kale. Inulit ni Mira, ang kanyang tono ay bumababa ng mapanganib. Ang pulang buhok na Kale. Ang parehong tao na lumibot ng walang shirt at nabaluktot ang kanyang mga kalamnan sa bawat mapanimdim na ibabaw na nakikita niya. Oo, mahina ang sinabi ni Stephen. Ngunit hindi ganoon. Umiinom kami kagabi pagkatapos ng patrol. Lasing siya, lasing ako. Ito ay uri ng nangyari. Ang tatanggap ay nag-crack ng mahina. Walang nang ahas na lumipat. Ang mga nag-eavesdropping sa spot ng magkasintahan ay tila alam na ang mga bagay ay malapit ng lumala. Nangyari lang ito. Nanginginig ang boses ni Mira. Stephen, nanumpa ka na hindi ka na muling nagsisinungaling sa akin. Napagtanto mo ba kung ano ang pakiramdam na marinig ito? Mira, nanunumpa ako.
Walang kahulugan sa likod nito. Sinabi ni Stefan, ang desperasyon na gumagapang sa kanyang tinig. Samandal siya, hindi ko siya itinulak palayo, at pagkatapos. Kung gayon ano? Ang isa sa mga mananaliksik ay nagtanong, ang kanyang tinig ay medyo mataas, na ginagawa ang lahat na tumingin sa kanyang direksyon. Namula ang mananaliksik, na iniiwasan ang kanyang tingin, ngunit sinaksak niya ang kanyang mga tainga upang makinig sa susunod na mangyayari. Pagkatapos ay napagtanto kung hindi ko ito kinapopootan. Mahina ang tinig ni Stefan. Isang kolektibong gasp ang sumabog mula sa silid. Sa pamamagitan ng kailaliman. Bulong ni Victor sa ilalim ng kanyang hininga. 30 itinulak ang pinjutan ng off bago nila marinig kung ano ang susunod. Ang mga nabigo na hitsura ay lumitaw sa mga mukha ng lahat, kasama na ang mga jeans na nagbulong ng isang bagay kasama ang mga linya ng. Ito ay nakakakuha ng mabuti. Ano ang nagpapababa? Pagkatapos ay sinulyapan ng teenager na lalaki si Victor bago mag-ubo ng basta-basta. Ito ba ay isang normal na bagay sa iyong militar? 30 tanong. Siguro. Sagot ni Victor, kalahati ay tinukso na itulak ang pinjutan ng on upang marinig nila ang natitirang pag-uusap. Dapat ba nating subukan ng iba pang mga frequency? Maghintay tayo ng 5 minuto, sagot ni 30. Pagkalipas ng 5 minuto, ibinalik nila ang tatanggap, upang marinig lamang ang kakilakilabot na hiyawan ni Stefan na parang hinabol siya ni Mira, na malapit ng eye chop ang pareho ng kanyang ulo. Kabanata 1267, 31 misyon ng spying, bahagi 2. Sinusubukan mo bang mangalap ng katalinuhan sa pamamagitan ng tatanggap o magtipon ng drama at chismis? 30 nakatitig sa mga mananaliksik at ang jeans na may hitsura ng deadpan. Ang mga chismis na ito ay nagtitipon sa likuran niya at si Victor, na ginagawa ang orihinal na maluwang na cover na mukhang masikip. Nahuli niya rin sina Queen Zeus, King Valtheron, at Rovan ay makikita na kumakain ng merienda sa isang mesa, habang nakikinig sa tatanggap. Wala kaming magagawa bukod sa pagbuo ng aming punong tanggapan at pagpapalakas ng aming mga panlaban, kaya dapat nating gamitin ang aming dagdag na oras upang mangalap ng intel mula sa aming mga kaaway, sagot ni Queen Zeus bago itapon ang kanyang tsaa. Tama iyon, Master, Rovan, na formal na nais na maging alagad ng 13 sa Rune Magic, sinabi ng may ngiti. Katatapos ko lang lumikha ng isa pang pagbuo ng teleport, kaya ginagamit ko ang aking pahinga upang matulungan ang iba na magtipon ng intel. Wala ring magawa si King Valtheron, kaya't nagpa siya siyang personal na suriin ang tatanggap na naging mainit na paksa sa mga jeans. Sa katunayan, ang tagatanggap ay napakapopular na tinanong ng mga pinuno ng Jin ang pinuno ng mananaliksik na si Victor, na lumikha ng higit pa sa kanila. Dahil dito, ang lahat ay konektado sa ibang channel ng Aether, na nagpapahintulot sa maraming mga grupo na magtipon ng chismis impormasyon mula sa Army and Army. Lantaran, ang karamihan sa mga impormasyong kanilang natipon mula sa tatanggap ay inuri bilang drama, ngunit mayroon pa ring ilang mahahalagang impormasyon sa panapanahon. Tulad ng inaasahan ng 13, ang hindi kasiya siya ng mga general, pati na rin ng mga sundalo, sa kanilang pagkatalo sa Pangaea ay kumakalat. Ang ilang mga general na tinalakay sa bawat isa at magreklamo na ang kamakailang kampanya ng militar ng kanilang hari ay isang pagkakamali na nagkakahalaga sa kanila ng buhay ng mga tapat na subordinate. Hindi lamang iyon, nawalan din sila ng mahusay na kaisipan, tinutukoy ang mga mananaliksik sa ulo na sinamahan sila sa labanan, na may label ang mga ito bilang isang malagim na pagkawala. Habang mayroon pa rin silang maraming mga henyo at producer sa kanilang mga pamayanang pang-agham, ang kanilang pagkamatay ay nagtulak pa rin sa paglaki ng kanilang agham at teknolohiya sa loob ng ilang dekada. Nang marinig ito ni Victor, napaluha siya ng luha, lalo na nang sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na siya ang pinakadakilang mananaliksik na ang mga kagustuhan ni Artem ay nakita sa huling 1000 taon. Sa huli, ang pakikinig sa mga tatanggap ay naging pinakabagong pastime ng Jin Army, at sa pamamagitan nito, nalaman nila ang higit patungkol sa mga saloobin ng mga commander ng militar at sundalo. Kung ililipat namin ng tama ang aming mga piraso, maaari nating mag-spark ng isang digmaang sibil, mahinahon na sinabi ni Zeus. Ang pag-uudyok ng isang digmaang sibil ay dapat madali, ngunit sino ang manguna? Nagtanong si King Valtheron. Si King Astrian ay walang tagapagmana o kamag-anak dahil siniguro niya na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. Hindi ito bihira sa mga pinuno na gawin ito upang matiyak ang kanilang mga karapatan sa sunod-sunod. Ang mga kapatid na pumapatay sa mga kapatid upang maging susunod na hari ay nasa paligid mula nang maitatag ang kaharian. At si King Astrian ay hindi nahihiya sa pagpili ng landas na ito upang maupo sa trono. Victor, nais kong gumawa ka ng ilang higit pang mga tagatanggap, ngunit sa oras na ito, ay target ang mga domain ng High Archons, iniutos ng 30. Ito ay magiging mas mahusay kung maaari kang mag-tap sa channel ng mga Celestial. Oo, Ginoo, sagot ni Victor, ngunit malalim sa loob, medyo nasasabik siya sa pagkakasunod-sunod na ito. Ngayon na narinig niya ang maruming mga lihim ng militar, higit na handa siyang marinig ang maruming mga lihim ng mataas na mga Archon, na nag-apply sa kanilang mga domain tulad ng ginawa ng mga prestihiyosong pamilya sa Pangaea. Tulad ng para sa mga Celestial, sila ang tunay na mga powerhouse ng Artem, na katulad ng mga Monarcho sa 13 sa mundo.
Malinaw na ang Artem ay hindi isang pinag-isang imperyo. Ang bawat tao ay may sariling mga ambisyon, at kung mayroong isang pagkakataon upang maitulak ang kanilang sarili sa isang mas mahusay na lugar, hindi sila mag-atubiling hakbang sa iba na gawin ito. Tama si Queen Zeus, 13 na muse. Maaaring mas mahusay kung pipiliin natin ang isang kandidato upang mamuno sa oposisyon at magsimula ng isang digmaang sibil. Siyempre, 13 binalak na kanal ang napiling kandidato sa kalahati. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin ay upang pukawin ang problema upang maging sanhi ng kaguluhan, pagkatapos ay masaksak ang kanilang mga kaaway kapag hindi nila ito inaasahan. Pinlano niyang hayaang mamuno si Erasmus at alisin ang mga haamon sa kanyang pamamahala. Upang mangyari iyon, kakailanganin niyang patayin ang mga celestial na maaaring hamanin ang kanyang posisyon. Ang apat na celestial ng Artem ay sina Queen Miriamili, Rana Avior, Castor Deneb, at Regula Serpents. Dahil nasa tabi nila si Queen Miriamili, kailangan lang nilang makitungo sa tatlo. Maaaring mas mahusay na maging kaalyado sa isa pang makalangit, 13 na isip. Ayon kay Queen Miriamili, kinasusuklaman ni Rana Avior ang mga bayag ni King Astrian. Si Rana Avior ay ang celestial na namuno sa pangunahing kontinente, habang ang dalawa pang pinasyahan sa North Continent at South Continent, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, mayroong isang problema. Ang mga celestial na ito ay maaaring agad na mag-teleport sa Royal Palace sa pamamagitan ng kanilang mga pribadong pintuan ng teleportation, na ginagawang pag-atake ang kapital ng isang maliit na daisy. Siyempre, 13 ay mayroon ng plano para doon. Kailangan lang nilang tiyakin na ang balita ng kanilang pag-atake ay hindi may broadcast sa mga channel ng Aether. At paano nila ito gagawin? Medyo simple. Continental Jammer. Ang parehong sandata na lumpo sa mga linya ng komunikasyon ng mga Wanderer sa panahon ng kanilang digmaan kasama ang mga Artemiano. Pinigilan din ito ang anumang mga teknolohikal na makina mula sa maayos na pagpapatakbo, na walang saysay. Si Victor at ang kanyang mga subordinate ay nagtatayo na ng isang kontinente ng kontinente, ngunit ang mga bahagi na kailangan nila ay mahirap makuha. Kahit na matapos ang pagmimina sa Arcane Mountains, ang pinakamahalagang material na kinakailangan para sa hindi ito matatagpuan. Sa huli, hiniling niya kay Erasmus na hanapin ang mineral na tinatawag na Procyon, na siyang pangwakas na piraso na makumplito ang kanilang kontinente ng kontinente. Matapos pag-isipan ng isang araw, 13 sa wakas ay gumawa ng isang desisyon. Pupunta ako at mag-scout ng domain ng Rana Avior, 13 na idineklara sa emergency meeting na ginanap sa pagitan ng mga pinuno ng Jinns. Sasamahan ako ni Azrael. Habang wala ako, iiwan ko ang utos ng hukbo kay Queen Zeus. Victor, dapat mong iulat ang pag-unlad ng iyong pananaliksik sa akin gamit ang link ng Aether. Queen Zeus, gagawin mo rin ang pareho at ipaalam sa akin kung mayroong anumang problema habang wala ako. Okay. Tumanggo si Victor. Napakahusay. Ngumiti si Queen Zeus. Mag-ingat sa iyong paglalakbay. Ang huling bagay na nais naming mangyari ay para mamatay ka at para ma-stalk kami sa mundong ito. 30 lamang ang maaaring magbukas ng gate pabalik sa Pangaea, na mahalagang nakulong ang mga Jinn sa Artem. Ang tanging paraan na maaari silang bumalik ay ang lumitaw na matagumpay sa digmaan na ito. Bagaman hindi nila nais na aminin ito, kahit na ang mga nagnanais ng 13 ay hindi makakatulong ngunit umaasa na siya ay ligtas mula sa pinsala. Pagkatapos ng lahat, kung ang kanilang pagbabalik na tiket sa Pangaea ay namatay, wala silang pagpipilian kundi ang magpalayas para sa kanilang sarili sa isang mundo kung saan mahigit sa 100 ng mga Artemiano ang madaling pumatay sa kanila. Sa kanyang patutunguhang set, 13 at Cranky ay umalis sa Arcanes Mountain Range kinabukasan at nagtungo sa lungsod ng Lyra, kung saan pinasyahan ni Rana Avior ang biyaya ng isang tunay na pinuno. Ayon kay Queen Miriamili, ang domain ni Rana ay napakamaunlad, pangalawa lamang sa kabisera ng lungsod ng Artem, Del Grande. 30 ay kumukuha ng sugal. Kung nagtagumpay siya, makakakuha siya ng isang malakas na kaalyado. Kung hindi, kung gayon siya at si Azrael ay kailangang labanan laban sa Celestial at alisin siya bago siya tumawag para sa backup. Kabanata 1268, kumuha ng isa para sa koponan. Mag-ingat ka, Sion, babala ni Queen Miriamili, nakikipag-usap sa teenager na batang lalaki sa pamamagitan ng isa sa kanyang sariling mga demonyo. Nauna niyang ipinadala ang mga nilalang na ito sa pamamagitan ng domain ng Apocalypse sa pamamagitan ng Erasmus. Kilala si Rana para sa kanyang nagniningas na pag-uugali, at ginamit din niya ang lakas ng apoy. Kung nagkamali ka, tanging ang iyong mga abo ay mananatili. Bagaman hindi makross ang Queen of Artem, posible pa rin para sa mga demonyo ng 13 sa lokasyon ni Erasmus. Walang kinalaman si Queen Miriamili sa loob ng panloob na palasyo, kaya kailangan niya ng ilang uri ng libangan. Kaya't mula nang natanggap niya ang maliit na itim na lobo ang laki ng kanyang kamay, ang pakikipag-usap kay Zion ay naging kanyang palipasan. Salamat sa iyong pag-aalala, ang iyong kamahalan, sagot ni 30. Gagawin ko ang aking makakaya na huwag masaktan siya. Huwag mo akong tawagan, ang iyong kamahalan, sabi ni Queen Miriamili. Tawagin mo akong ina.
Okay, nanay, sagot ni 13. Hindi niya iniisip na tawagan ng Queen Mom na nauunawaan kung gaano siya kalungkot. Gayun din, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala dahil nakatira na ngayon si Ria kasama ang kanyang pamilya at tinawag ang kanyang magulang na ina at tatay. Ang hindi bababa sa magagawa niya ay maging magalang sa ina ni Ria, na hindi nagnanais na yakapin si Zion sa kanyang mga bisig. Kapag nasakop ko si Artem, makikita ko kung maaari kong dalhin si Ria dito upang salubungin siya, 30 naisip. Kahit na hindi niya maaalala ang kanyang ina, kahit papaano, mapapasaya nito ang Reyna. Ang nakaraan ni Ria ay isang trahedya na kahit na si Queen Miriamili ay hindi nakakakita ng darating. Siya ay tungkulin na bigyan ng tagapagmana si Haring Astrian, ngunit walang naghanda sa kanya para sa kapalaran na ang kanyang anak na babae ay nagdusa sa kamay ng kanyang sariling ama. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang kinamumuhian sa mundo kaysa kay King Astrian. Kahit na alam niyang patay na siya, at si Erasmus ay ginagamit lamang ang kanyang katawan bilang isang sisidlan, kailangan pa rin niyang kontrolin ang kanyang paghihimok na sampilan ng hari hanggang sa kamatayan. Mayroong ilang beses nang naramdaman ni Erasmus ang mga goosebumps mula sa titig ni Queen Miriamili. Hindi alam na halos namatay na siya ng 100 beses na sa kanilang unang pagkikita. Sinabi pa ni Queen Miriamili kay Erasmus bago siya umalis sa panloob na palasyo, na dapat siyang magsuot ng maskara sa tuwing nagkakilala sila. Kung hindi man, maaaring tapusin niya ang pagpatay sa kanya ng hindi sinasadya. Ang paglalakbay sa lungsod ng Lyra ay hindi nagtagal dahil sa mga kapangyarihan ni Cranky. Gayunpaman, napilitan silang lumakad sa dagat upang maiwasan ang pagtuklas ng mataas na mga Archon. Huminto pa sila sa isang maliit na isla at kumuha ng airship sa kontinente, ligtas na naglalaro. Nang sa wakas ay nakita nila ang Lyra City, 13 ay hindi maiwasang makaramdam ng gulat dahil ito ay tunay na mukhang isang futuristic na lungsod. Habang ang mga lumilipad na kotse ay wala, ang mga himpapawid ay napuno ng mga lumilipad na mga sisidlan, na karamihan sa mga ito ay kahawig ng malaki, maraming nakaupo na mga truck. Sa isang paraan, mahirap sabihin kung alin ang mas advanced sa pagitan ng Artem at Pangaea pagdating sa teknolohiya. Parehong nagkaroon ng kanilang mga pakinabang at kawalan, at mula sa kung ano ang masasabi ng 13, kung ang dalawang teknolohiya ay magkasama, magsisimula ang isang bagong panahon ng paglago at pag-unlad. Habang ang 30 ay ganap na may kakayahang gumawa ng mga advanced na makinarya tulad ng mga lumilipad na kotse at hoverboards, pinili niya na hindi nakakakita ng hindi kagyat na pangangailangan para sa naturang teknolohiya sa kasalukuyang estado ng Pangaea. Gayun din, ang Diyos ng Wanderers ay naging bulag na mata nang gumawa siya ng Nautilus, na ginamit ang advanced na paraan ng teknolohiya na ngunguna sa sariling teknolohiya ng Pangaea. Ang lahat ay dapat sundin ng isang natural na ikot. 30 ay hindi pinapayagan na makagambala o mapabilis ang pag-unlad na umaasa sa kaalamang pag-aari niya mula sa ibang mga mundo na may mas advanced na teknolohiya. Matapos lumapag sa daungan, ang 13 at Cranky ay walang ginawa sa lugar at kumilos tulad ng wastong mamamayan ng imperyo. Ang mga damit na kanilang isinusuot ay hindi ang maluho na damit na isinusuot ng mga aristokrata, ngunit iyon ang mga nagtatrabaho na pangkaraniwan, na pinapayagan silang magtimpla ng populasyon ng mas madali. Bagaman maraming pagsisikap para sa Cranky na yumuko sa mga aristokrata na dumadaan sa mga lansangan, tiniis niya ito para sa 13 na nagsisikap na mag-scout ng dumi ni Rana. Humihingi ako ng paumanhin, Cranky, 30 ang tumingin sa kanyang tagapagtanggol na may humihingi ng tawad. Ito ay maaaring mahirap para sa iyo. Bilang isang makalangit, nakamit ni Cranky ang isang ranggo na lumampas sa lahat. Ang paggawa sa kanya na yumuko sa sinumang iba pa sa Zion ay isang bagay na kinamumuhian niya. Ito ay isang kinakailangang sakripisyo, sagot ni Cranky. Huwag hayaan itong makarating sa iyo, Zion. Ang dalawa sa kanila ay kasalukuyang nasa loob ng isang silid na inupahan nila sa isang inn malapit sa sentro ng lungsod. Ang kanilang unang kurso ng pagkilos ay upang mang-alap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Rana Avior. Hindi nakuha ni Erasmus ang maraming impormasyon tungkol kay Rana sa mga alaala ni King Astrian dahil ang dalawa sa kanila ay hindi nakakakita ng mata. Naisip lang niya siya bilang isang nakakainis na babae na nagnanais na makarating sa kanyang paraan. Ang pag-unawa ni Queen Miriamili ay limitado sa mga pangalawang alingawngaw na ibinalik ng kanyang mga maid mula sa kanilang supply ay tumatakbo sa kabila ng mga panloob na pader ng palasyo. Ginawa ni King Astrian ang kanyang makakaya upang maiwasan ng reyna na si Miriamili sa politika sa korte at limitado ang impormasyong maaari niyang makuha sa pamamagitan ng normal na paraan. Matapos ang ilang araw ng pagsisiyasat, 13 sa wakas ay natutunan ng ilang higit pang mga piraso ng impormasyon tungkol sa Celestial. I-1 quarter. Ang isang kutsarita sa isang walang laman na tiyan ay sumunog ng 12 kilo ng taba sa isang linggo ng ligtas. I-1 quarter. Ang nakasisiglang pagtaas ng batang nangangarap ng football ng Nigeria. I-1 quarter. Nakalantad ang lihim ni Putin, inihayag ng kanyang batang may bahay. Mayroon siyang 2 anak na lalaki at isang anak na babae na mahal niya. Paminsan-minsan, ang isa sa kanila ay mag-tour sa mga kalye, na sinamahan ng mga Archon upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
Gayunpaman, kahit nawala ang kanilang mga gwardya, ang mga bata ay maaaring gumala ng walang problema dahil walang nais na harapin ang puot ng isang makalangit. Si Rana ay laging nanatili sa loob ng kanyang sariling palasyo, ginagawa ang kanyang mga tungkulin bilang Panginoon ng Domain. Kung 13 ang nagpunta upang makita siya at humiling ng isang madla, malamang na maaresto siya ng kanyang mga gwardya at itapon siya sa isang sel. Ang panukala ni Cranky ay mas simple. Talunin siya at pilitin siyang magsumite. 30 vetoed ang ideyang ito dahil ang isang labanan sa pagitan ng dalawang Celestial ay hindi lamang mapupuksa ang lungsod ngunit maalarma din ang kanyang mga kasamahan na ang isang Renegade Celestial ay lumitaw na wala sa kahit saan. Matapos ang maraming twists at liko, nagbigay ng panukala si Cranky. Paano mo subukan na maging kaibigan ng kanyang anak na babae? Tanong ni Cranky. Kung narinig niya na ang isang batang lalaki ay nakakasama sa kanyang nag-iisang anak na babae, tiyak na mausisa siya, di ba? 30 nag-isip ng kaunti at naisip na ang ideya ni Cranky ay tunog. Sa palagay mo magagawa ko ito? 30 tanong. Hindi ako magaling makipag-usap sa mga batang babae. Si Cranky ay kumurap sa mga salita ng teenager. 30 ang may magagandang kababaihan bilang kanyang mga mahilig, kaya naisip niya na walang problema ang pakikipagkaibigan sa anak na babae ni Rana. Subukan mo lang ito, sabi ni Cranky. Hindi namin malalaman kung ano ang mangyayari maliban kung gagawin natin ito. Naniniwala ako na ito ay kapag sasabihin ni Vincent, dapat kang kumuha ng isa para sa koponan. 30 walang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Cranky sa pamamagitan ng pagkuha ng isa para sa koponan. Ngunit dahil ito ang tanging pagpipilian na nakuha nila, nagpasya siyang magpatuloy sa plano na ito sa oras na ito. Siguro dapat kong dalhin si Vincent dito sa akin, pag-iisip ng 13. Siya ang dalubhasa sa mga befriending ladies. Hindi alam ng binatilyo na lalaki na siya ay nag-dodge ng isang bala sa pamamagitan ng hindi pagdadala sa kanya ni Vincent. Kung ang gwapong Hank ay upang akitin ang anak na babae ni Rana, maaaring maging masama ang mga bagay. Sa katunayan, kung makikipag-ugnay si Vincent sa anak na babae ni Rana, halos tiyak na siya ang mortal na kaaway ng Celestial, ang uri na hindi niya papayagan na umiiral sa ilalim ng parehong kalangitan. Kabanata 1269, ang Pearl ng Lungsod ng Lyra, Bahagi 1. Si Karina Avior ay palaging nadama na pinagpala tungkol sa ipinanganak sa isang kilalang pamilya. Sa kabila lamang ng 16 na taong ito, nagpakita na siya ng malaking pangako na siya ay lumaki upang maging isang magandang babae sa hinaharap. Ang kanyang ina ay si Rana Avior, ang makalangit na namuno sa pangalawang pinakamaunlad na lungsod sa Artem. Siya ay iginagalang ng lahat ng mga mamamayan nito, pati na rin ang kanyang mga kapantay. Parehong mga kapatid niya, sina Izer at Alner, ay nag-aalaga din sa kanya. Lahat ng nais niyang magkaroon, nakuha niya. Kung may nahuli sa kanyang magarbong, ibibigay sa kanya. Halos wala sa mundo na hindi niya makukuha hanggat inilalagay niya ito. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas siyang naglalakad sa paligid ng lungsod tuwing may libreng oras siya. Naniniwala siya na ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makita kung may halaga na makuha. Para sa Hungarian ito, ang kanyang paboritong lugar ay ang Lyra Bazaar. Matatagpuan sa gitna ng lungsod, ang mga lansangan nito ay may linya ng iba't ibang mga kwadra na nagbebenta ng mga trinket mula sa buong mundo. Ito ay isang napakatanyag na lugar hindi lamang sa mga lokal kundi pati na rin sa mga dayuhan na nagmula sa ibang mga lupain. Ngayon sa partikular, binisita ni Karina ang bazaar na wala ang kanyang mga kapatid dahil ang dalawa sa kanila ay kailangang sanayin ang kanilang swordsmanship. Siyempre, hindi siya nag-iisa at dinala ng isang mataas na archon, ang kanyang tiyuhin na si Zen, at dalawang iba pang mga archon na dumating bilang backup. Ang mga ito ay regular sa bazaar, at maraming mga mangangalakal ang palaging inaasahan ng pagbisita ng mga anak ng Celestial, nangangati upang mapabilib ang mga ito sa kanilang mga paninda. Naglakad-lakad si Karina sa bazaar, na binibigyang pansin ng anumang bagay na maaaring mahuli ang kanyang magarbong. Maraming magagandang bagay ang ipinagbibili ngayon, at binili na niya ang ilan sa kanila. Bigla, narinig niya ang tunog ng pagtawa at paggigilan na gumawa sa kanya sa direksyon na iyon. Maraming mga bata, na walang mas matanda sa 6 na taong gulang, ay abala sa paglukso at pagtakbo pagkatapos ng mga bula na kasalukuyang lumilipad sa mga kalye ng bazaar. Ang kanyang tingin pagkatapos ay nakarating sa mapagkukunan ng mga bula na ito at nakita ang isang butterfly ang laki ng kamay ng isang may sapat na gulang. Ang kulay ng mga pakpak ng butterfly ay nagbago sa iba't ibang mga agwat, at nag-iwan din ito ng isang landas ng mga bula sa paggising nito. Sa paglubog ng araw, ang lilang kulay ng kalangitan ay makikita sa mga bula na ginagawa ng butterfly. Ang mga kumikinang na mga pakpak nito ay mas kapansin-pansin din ngayon na nakikita itong nakikita. Nang walang anumang babala, ang butterfly pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Nagsimula itong lumipad sa isang pabilog na landas na iniiwan ng hindi mabilang na mga bula. Ngunit may isang pagkakaiba. Habang lumipad ang mga bula, naglabas ang mga pakpak ng butterfly ng isang ruta ng mga kumikinang na kulay na naging glow sa kadiliman. Di nagtagal, ang hindi mabilang na kumikinang na mga bula ay nagliliyab sa mga kalye,
gumuhit ng mga nakamamanghang hitsura mula sa mga bata at maging ang mga matatanda. Wow! Sigaw ng isang maliit na batang babae. Higit pang mga bula, mangyaring Big Brother. Okay, isang binata na may maikling itim na buhok at berdeng mga mata ay ngumiti at kumaway sa kanyang kamay. Ang isang pangalawang butterfly ay sumali sa una na nakakaaliw sa karamihan, na lumilikha ng mas maraming mga bula na kumikinang sa iba't ibang kulay. Inilipat ni Karina ang kanyang pansin sa binata, na tila nagmamanipula sa dalawang butterflies na may paggalaw ng kanyang mga kamay. Sa kanyang mga mata, ang binata ay tulad ng isa sa mga musikal na conductor na nakita niya noong nakaraan. Ang mas maraming mga bata ay tumawa, mas malawak ang ngiti sa mukha ng binata. Sa paligid niya, tumalon at sumayaw ang mga bata. Sumali rin ang mga butterflies na naliligo ang mga bata na may kumikinang na mga ilaw at bula, na ginagawang ganap na kaima-himala ang eksena. Wow, ungol ni Karina dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito sa kanyang buhay. Ang lahat ng mga kababaihan ay mahina sa mata ng candy at magagandang bagay. Siyempre, si Karina ay hindi isang pagbubukod sa panuntunang ito. Sa katunayan, bilang isang tao na laging hinanap ang mga pinakanatatanging bagay sa mundo, natural na nais niyang makuha ang dalawang butterflies kahit na ano. Magkano ang butterfly mo, binata? Nagtanong sa isang ginang na tila ina ng isa sa mga bata na masayang sumayaw sa ilalim ng mga ilaw ng butterfly. 200 mira, ma, sagot ng binata. Medyo mahal ito, ngunit sa palagay ko ito ay isang makatarungang presyo. Tumanggo ang ina at nagbigay ng 200 lire para sa isang butterfly. 30 pagkatapos ay binigyan ng babae ng isang pulse heiress, na gagamitin upang manipulahin ang butterfly na binili niya. Matapos ituro sa kanya kung paano gamitin ito, ginawa ng babae ang butterfly na binili niya ng fly, na ginagawang masaya ang kanyang anak na babae. Di nagtagal, mayroon na ngayong 3 butterflies na lumilipad sa paligid ng mga bata, na naliligo sa kanila ng mga kumikinang na ilaw. Gusto ko rin ng isa. Ako din. Bibiliin ko ang lahat ng iyong stock. Maraming mga may sapat na gulang na nais bumili ng butterfly para sa kanilang sariling mga anak ay may linya din upang bumili ng isa. Sa sandaling iyon, si Karina ay sumabog mula sa kanyang labi at damaloy na lumakad papunta sa binata. Nang makita ng lahat ang mga damit na suot niya, agad silang gumawa ng paraan at yumuko kay Karina, na ipinakita sa kanya ang nararapat na paggalang. Ang binata na nagbebenta ng mga butterflies ay walang pagbubukod, at nagbigay din siya ng parangal sa binibini na may mataas na posisyon sa lipunan. Mangyaring bigyan mo ako ng isa sa mga butterflies na iyon, mahinahon na sabi ni Karina, ngunit malalim sa loob, nangangati siya upang makuha ang magandang butterfly na nakita niya kanina. Pasensya na, aking ginang, sagot ng binata. Kasalukuyan akong nabili. Dinala ko lang ang 5 sa kanila ngayon dahil hindi ko inisip na magiging tanyag sila. Tulad ng nakikita mo, hindi ako nagrente ng anumang mga kwadra, at pinipigilan ko lang ang aking mga paninda. Si Karina ay mukhang labis na nabigo, na hinihimok ang kanyang tiyuhin na lumapit sa ina na bumili ng butterfly kanina. Ma, mangyaring ibenta sa akin yun, sabi ni Zen ng may ngiti. Babayaran kita ng 1,000 mira para dito. Ang babae ay nanginginig at mukhang walang magawa sa kanyang anak na babae. Marahil ay napagtanto ng maliit na batang babae na ang kanyang bagong laruan ay alisin, kaya't napunit siya at nagsimulang umiyak sa lugar. Ang kaibig-ibig na pag-iyak ng maliit na batang babae ay tiningnan ng lahat ang pares ng ina at anak na babae, alam na wala silang magagawa tungkol dito. Sa harap ng mataas na archon, wala sa kanila ang nang-ahas na labanan. Uncle, okay lang, inilagay ni Karina ang kanyang kamay sa braso ng kanyang tiyuhin, hindi na nais na umiyak ng maliit na batang babae. Ma, kalimutan ang sinabi ng aking tiyuhin. Mangyaring ibalik ito at makipaglaro sa iyong anak na babae, okay? Kinuha ng binibini ang butterfly mula sa kamay ng kanyang tiyuhin at ibinalik ito sa pares ng ina at anak na babae, na kapwa masaya at kinilabutan ng pag-unlad na ito. Salamat, aking ginang, napunit ang ina. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan at kabutihang loob. Ngumiti si Karina at tinapik ang ulo ng umiiyak na batang babae. Kumuha pa siya ng isang candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanya. Huwag umiyak, pinangunahan ni Karina ang maliit na batang babae. Hindi ko kukunin ang iyong butterfly mula sa iyo. Dito, dalhin ito bilang isang regalo din. Salamat, big sister, sagot ng maliit na batang babae sa pamamagitan ng kanyang luha. Napakabait mo, at maganda tulad ng isang engkanto. Salamat. Si Karina ay ngumiti ng matamis at nagbid sa maliit na batang babae. Ang iba pa na bumili ng kanilang sariling mga butterflies ay iniwan din ng eksena, natatakot na sila ang susunod na mga target ng tiyuhin ng binibini. Tiniyak ni Karina na ang kanyang tiyuhin ay hindi gagawing mahirap ang mga bagay para sa mga tao, na nagpapabuntong hininga ang nakatatandang lalaki. Makalipas ang 1 minuto, nahaharap niya ang binata na nagbebenta ng mga butterflies at hiniling ang kanyang pangalan. Ang pangalan ko ay Karina, ano ang sa iyo? Tanong ni Karina. Ang pangalan ko ay Zion, sagot ni 13. Napahanga ako sa iyong kabaitan, aking ginang.
Kung babalik ka rito bukas sa oras na ito, nangangako akong magreserba ng 2 butterflies para sa iyong kapakanan. Talaga? Agad na lumiwanag si Karina matapos marinig ang mga salita ng binata. Talaga? 30 tumanggo. Ito ay isang pangako pagkatapos, okay. Mabuti. Ito ay isang pangako. 30 pagkatapos ay umuko ng magalang bago maglakad palayo upang bumalik sa kanyang inn. Tiningnan ni Zen ang binata na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit malalim sa loob, nakaramdam siya ng kainahinala sa kanya. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang isa sa kanyang mga subordinate na tumanggo sa pag-unawa. Matapos ay escort ni Zen ang binibini na malayo sa bazaar, ang Archon ay sumakay sa Zion na humiling kay Karina na bumalik bukas. 30 napansin siya ngunit hindi gumawa ng anumang hakbang upang i-shrug siya habang papunta siya sa inn. Ang unang pakikipag-ugnay ay sinimulan na, at hanggat nilalaro niya ng tama ang kanyang mga card, makakakuha siya ng isang pagkakataon upang makabuo ng isang mas malapit na relasyon sa binibini, na tinawag ding Pearl of the City of Lyra. Kabanata 1270, ang Pearl ng Lungsod ng Lyra, Bahagi 2. Bumalik ako, Ginoo. Ang Archon na sumakay matapos na yumuko si Zion ng magalang sa kanyang superior. May nakita ka bang kainahinala? Tanong ni Zen. Hindi ko alam kung ito ay kainahinala o hindi, ngunit ayon sa kanilang mga tala, nagmula sila sa bayan ng Weir, sagot ni Archon. Sumimangot si Zen. Kung naaalala ko ng tama, bumalik ang hari kasama ang alkalde ng Weir, na nag-escort sa kanya mula sa kanyang domain. Marahil sila ba ang kanyang mga tao? Ang posibilidad ay umiiral, Ginoo, sagot ni Archon. Ito ay isang bayan na matatagpuan sa malayong silangan. Kung hindi sa katotohanan na ang alkalde nito ay personal na na-escort ang kanyang kamahalan, ang bayan ng Weir ay maaaring nanatiling hindi kilala ng karamihan sa mga tao. Tumanggo si Zen at hindi na hinabol ang bagay na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang isang kagiliw-giliw na laruan, at ang katotohanan na ang binata ay nagmula sa isang napakalayo na lugar ay isang mahusay na alibay para sa pagiging natatangi nito. Saan siya mananatili? Nagtanong si Zen. Nanatili siya sa Premier Inn kasama ang ibang lalaki, iniulat ng Archon. Magpadala ng isang tao upang subaybayan ang kanyang mga paggalaw, utos ni Zen. Nangako siyang magbenta ng mga butterfly sa aking pamangkin. Hindi siya dapat pahintulutan na tumakas. Oo, Ginoo. Yumuko ang Archon bago umalis sa silid upang may sigawa ang utos ng kanyang superior. Sa loob ng silid ni Karina sa palasyo. Ha! Isang buntong hininga ang nakatakas sa labi ng binibini habang naalala niya ang mahiwagang eksena na nakita niya kanina. Ang mga butterflies, ang mga bula, at ang kumikinang na mga ilaw lahat ay tila surreal. Ngunit habang iniisip niya ang mga bagay na ito, naalala niya ang binata na ang mabait na ngiti ay lumawak habang pinapanood niya ang mga bata na tumalon at sumayaw sa paligid niya sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw. Sa kanyang mga mata, ang binata ay hindi masyadong maganda. Salamat sa kanyang katayuan, nakakita siya ng hindi mabilang na mga lalaki, ang bawat isa ay mas gwapo kaysa sa huli. Ang Zion ay tila malinaw sa paghahambing. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na nagtataglay siya ng isang tiyak na kagandahan na natagpuan niyang nakakaakit. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanila nang walang anumang pahiwatig ng takot sa kanyang tindig ay isang bagay na kapuri-puri. Karaniwan, ang mga mangangalakal sa bazaar ay hindi mag-atubiling subukan na mapabilib at ay flatter siya tuwing siya ay mamasyal. Ngunit ang binata na nakilala niya ay hindi gumawa ng ganyan. Sa pag-alala niya sa sandaling iyon, napagtanto din niya na ang binatilyo na batang lalaki na nagngangalang Zion ay tila hindi natatakot ng kanyang tiyuhin, na maaaring gumawa ng kahit na mga may sapat na gulang na umiyak sa sandaling ang kanyang sulyap ay nakarating sa kanilang direksyon. Ang nasabing isang kagiliw-giliw na tao, ungol ni Karina habang niyakap niya ang unan. Hindi ako makapaghintay na maglaro kasama ang mga butterflies bukas. Kinabukasan. Sa sandaling natapos ang kanyang mga klase, nagpunta si Karina upang hanapin ang kanyang tiyuhin, upang makabalik sila sa bazaar upang makita ang binata na gumawa ng isang pangako sa kanya. Huminahon. Hindi siya pupunta kahit saan, walang magawa si Zen habang tinitingnan niya ang kanyang pamangkin, na nagmamadali ang kanyang kamay. Bukod, maaga pa tayo, at wala pa rin siya. Nagpadala si Zen ng mga tao upang subaybayan ang mga paggalaw ng Zion, at hanggang ngayon, wala sa kanila ang gumawa ng anumang ulat na ang binata ay umalis sa lungsod. Dahil ang ipinangakong oras ay nasa paligid ng paglubog ng araw, mayroon pa ring 3 oras hanggang sa makilala nila siya. Mabuti, Uncle. Pinilit ni Karina. Ipasa lang natin ang oras na maglakad-lakad sa bazaar. Fine. Nag-chalk si Zen. Si Karina ay hindi kumikilos tulad ng isang nasirang bata, ngunit lahat ay nasira siya dahil siya ang nag-iisang binibini sa pamilya. Tulad ng malapit na silang umalis sa palasyo, isang binata na 3 taong mas matanda kaysa sa kanyang hinarang ang kanyang landas. At saan pupunta ang aking sinta na kapatid ngayon, Ham? Ang kuya ni Karina na si Alner ay nagtanong. Huwag mong sabihin sa akin na pupunta ka sa bazaar kasama si Uncle. Kapatid, malaya ka ba ngayon?
Natagpuan agad ni Karina ang isang tao na samahan siya at ginamit ang kanyang libreng kamay upang kunin ang kaliwang kamay ng kanyang kapatid. Sumama ka sa akin sa bazaar. Gusto kong makita mo ang isang bagay na mabuti. Something good. Ngumiti si Alner. At ano iyon? Nakita ko ang lahat na kailangan kong makita sa bazaar. Wala na akong sorpresa sa akin. Oh, talaga? Si Karina ay nag-arch ng isang kilay. Paano ang tungkol sa isang pusta? Kawili-wili, ano ang pastahan natin? Ngumiti si Alner ng may kumpiyansa. Isang pabor. Sagot ni Karina. Deal. Tumanggo si Alner. Maghanda na mawala, kapatid na babae. Inaasahan kong hindi mo sasabihin sa ina na binubuli kita o ano paman. Siyempre hindi. Ngumisi si Karina. Ngunit ang mawawala ay hindi ako, kapatid. Ikaw ang mawawala. Ang ganitong kumpiyansa, makikita natin kung maaari mo itong i-back up. Nag-shock si Alner. Hindi pa niya nakita ang kanyang kapatid na kumikilos sa ganitong paraan, kaya naintindihan niya na may isang bagay na. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang isang bagay sa bazaar ay maaaring mapabilib siya ng sapat para sa kanya na mawalan ng pusta sa kanyang kapatid. Pagdating nila sa bazaar, mayroon pa ring 2 oras bago ang paglubog ng araw, kaya kinaladkad ni Karina ang kanyang kapatid sa paligid upang maghanap ng ilang mga kagiliw-giliw na mga trinket para sa oras. Sinundan ni Alner ang kanyang kapatid na babae, tinitiyak na walang mga pervert na susubukan na makalapit sa kanya. Gayunpaman, medyo nabigo siya dahil wala talagang nakikita sa bazaar na tumigilid sa kanyang interes. Nang sa wakas ay sumikat ang araw at ang langit ay tinina sa orange at lila, nagmadali si Karina patungo sa lokasyon kung saan nakita niya ang sayon kahapon. Ihanda ang iyong sarili, kapatid, buong pagmamalaki na sinabi ni Karina. Naisave ko ang pinakamahusay para sa huli. Makikita natin kung ang bagay na iyong pinag-uusapan ay nagkakahalaga ng paghihintay, una ni Alner. Ang mga subordinate ni Zen, na tungkulin na subaybayan ng sayon, ay dinala ang kanilang grupo patungo sa bukal ng bazaar. Maraming mga bata ang naruroon, tinitingnan ng binata na may mahusay na mga inaasahan. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang mga butterflies na lumipad sa paligid niya. Sa halip, abala siya sa paglalagay ng ilang maliliit na laruan na mukhang mga monster sa tabi ng bukal, na nagpapasaya sa mga bata kung ano ang magagawa nila. Mayroong 2 laruang glazed skunks, isang itim na tuta, 2 maliit na ibon, isang mahabang bakal na laruan ng ahas, isang itim na tigre beetle, 2 ogres, at 10 troll. Zion, nandito ako. Binati ni Karina na nag-udyok sa lahat sa paligid na bigyang respeto sa kanya at sa kanyang entourage. Kumusta, aking ginang, sagot ni 30. Well met. Sinukat ni Alner ang binata na nagngangalang Zion mula ulo hanggang paa bago tingnan ang ekspresyon ng kanyang kapatid. Nakakakita na si Karina ay mas nakatuon sa mga laruan sa halip na ang binata ay naging tumanggaw si Alner sa kasiyahan. Alam kong narito ka para sa mga butterflies, aking ginang, 13 na may ngiti. Ngunit papayagan mo ba akong ipakita sa iyo ang isang maliit na pagtatanghal bago ko ito ibenta sa iyo? Isang pagtatanghal. Kumurap si Karina. Oo, 30 tumanggo. Isang bagay na hindi mo pa nakita. Okay. Ngunit mas mabuti itong maging mabuti. Sinabi ni Karina. Ang aking kapatid at ako ay gumawa ng isang mapagpipilian, at pinipili ko na siya ay magtaka, kaya siguraduhin humanga sa kanya, okay. Gagawin ko ang aking makakaya, aking ginang. 30 ngumiti bago sumulyap kay Alner, na mukhang walang pag-aalinlangan sa ngayon. Lahat mangyaring ito ang iyong pansin sa bukal. Kapag ang atensyon ng lahat ay nasa bukal, 13 ay itinaas ang kanyang mga kamay na parang conductor siya ng isang orkestra. Tulad ng kung naghihintay para sa signal na iyon, ang mga larwang monsters na inilagay sa bukal ay biglang nagbago sa mga demi-humans, kasama ang ilan sa kanila na may hawak na mga instrumentong pangmusika. Ang honey badger ay nagbago sa isang honey demi-badger na nakasuot ng pulang sombrero, pulang damit, at may hawak na maliit na itim na stick sa kamay nito. Mga kababaihan at gents, ito ang sandaling hinintay mo. Ang honey badger toy ay kumanta, na gumawa ng sorpresa ni Karina. Ang 2 chanted sa background. Oo. Ang iba pang mga laruan pagkatapos ay tinapik ang kanilang mga paa sa lupa habang gumagawa ng mga cool na poses. Ang isa sa mga hit na kanta sa memorya ng 30 ay tinawag na The Greatest Show, kaya't nagpasya siyang lumabas upang gawin ang presentasyong ito bilang isang mini-concert. Ang musika ng upbeat na ginawa ng mga bata na tumingin sa mga laruan na sumasayaw sa harap nila. Kapag kinanta ng Honey Demi Badger ang lyrics, kaya sabihin mo sa akin, gusto mo bang pumunta? Ang 2 ibon ay lumipad sa paligid ng bukal at naligo ito ng mga kumikinang na ilaw. Ang tubig ng bukal ay sumulpot, naiilaw ng iba't ibang kulay, pagdaragdag ng halaga ng aesthetic sa pagganap. Ano sa copyright god? Ungol ni Alner sa kawalan ng paniniwala. Samantala, ang kanyang kapatid na babae ay sumali sa mga bata habang pinalaki nila ang kanilang mga kamay at pinalakpakan ng mga laruan ng pag-awit na nakikita nila sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay.
Ang mga tao sa bazaar na nagmamasid lamang sa malayo ay napunta sa isang maliit na mas malapit upang makakuha ng isang mas mahusay na pagtingin sa nakasisilaw na pagpapakita ng mga kulay na angkop sa upbeat song perpektong. Nang matapos ang kanta, isang pag-ikot ng palakpakan ang sumigaw sa loob ng bazaar, na naging smugly si Karina sa kanyang kapatid, na nakatingin pa rin sa mga laruan na may